Mga kapatid, pag hindi mo nakikita na ang Diyos ay mabuti sa iyo ng sobra-sobra, nagtatanim ka ng galit at sakit ng loob. Kapag nakikilala mo na ikaw ay pinagpala, nakakakita ka din ng pagpapala sa mga taong nakakaharap mo. Sa mga napakaraming beses na kung saan di natin nakita na tayo pala ay binigyan ng mga bendisyon ng Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan kinumpara natin ang ating sarili sa iba, tayo'y nanginggit sa pagpapala ng ibang tao. Aminin natin ito at pagsisihan. At tayo magpakumbaba, mihiling ng tawad sa Diyos. Meron talagang tao na walang nakikitang mabuti sa iba. Amen? Meron talagang tao na puro na lang mali ang nakikita nila. Ang tawag natin sa kanila, fault finders. Sa social media, mas kilala natin sila. Ang tawag natin sa kanila, mga bashers. My dear friends, there are two choices in our life. You can be a fault finder or a good seeker. You can become a basher or you can become a supporter. Ang tanong, saan ka ba sasaya sa dalawang yan? Ang tanong, saan ba magiging mas magaan ang buhay mo? Sa pagiging fault finder or good seeker? Sa pagiging basher or supporter? Minsan, ang malungkot na kwento, may mga tao na ginagawa nilang ugali ang paghahanap ng mali sa iba. Kala mo naman, kikita sila sa ginagawa nila. Hindi po ba? There are people who have made it their habit to find fault, to find mistakes in other people, thinking they will be rewarded. Kapatid, kahit na hanapan mo ng masama ang iba, hindi ka yayaman. Amen? Hindi gaganda ang buhay mo. Amen? Hindi ka aangat kapag binababa mo ang iba. Amen? Remember, finding fault in others is not rewarding. There is no salary in finding mistakes in other people. At hindi po yan ugali ng Diyos, ang naghahanap ng masama sa iba. It is not a holy attitude when you find fault in others, especially when other people are trying to be good. Nagpapakabuti ang tao, pero ikaw, hinahanapan mo pa rin sila ng mali. Nakikita mo pa rin yung hindi tama. Hindi tama yan. Ang tunay na alagad ng Panginoon, tandaan niyo po, hindi naghahanap ng butas sa iba. Ang tunay na Kristiyano ay naghahanap palagi ng mabuti sa iba. Kapatid, ang taong gumagawa ng mabuti ay hindi natin kaaway. Huwag mong aawayin ang taong nagpapakabuti. Amen? Ang taong gumagawa ng tama ay kasangga ng Diyos. Dapat ang mga suwayin mo ay yung mga gumagawa ng mali. Hindi po ba? Sana naman wag kang gagawa ng kaaway kung wala ka naman talagang kaaway. Amen? Kung talagang tagasunod ka ni Kristo, maghanap ka ng mabuti sa kapwa mo. Pero ang tanong, bakit ba talaga sa buhay minsan may mga taong palaging naghahanap ng mali? Bakit ba minsan sa buhay, merong taong wala nang nakitang mabuti na ginagawa ng iba? There are two reasons why people become fault finders. One, it is because these people are insecure. Have you asked that question to yourself? Am I insecure? May katotohanan, inggit, ang taong inggit ay nakapikit. Ibig sabihin, bulag ang taong inggit sa mabuting ginagawa ng iba. Walang nakikitang mabuti ang taong inggit dahil
Ang tinitignan lang niya, paano niya mahihigitan ang iba? Tandaan niyo po, ang kakambal ng inggit ay galit. Do not become one of the haters. Naaalala niyo po kung anong ibig sabihin ng haters? Spell haters. H-A-T-E-R-S. Baka nakalimutan niya po. May kahulugan yan. Haters means having anger towards everyone reaching success. Bakit nagagalit ka sa ibang tao? Kasi umaangat sila. Ayaw mong malampasan kanila. Sa Ebanghelyo, inggit lang naman talaga. Ganyan talaga ang mga taong insecure at inggit. Ayaw nilang malampasan. Amen? Minsan, kailangan po nating unawain na ang ibang tao ay nagsasalamin sa atin. Ang mga taong hindi nakakakita ng kabutihan sa iba, yan yung mga taong hindi nila nakikita na may mabuti pala sa kanila. If you want to see good in other people, remember this. You must try first to see your own goodness. Your envy, your jealousy, your insecurity will disappear when you start to recognize you have been blessed. Oo, meron mga bagay na hindi mo magawa, pero meron ka rin naman mga bagay na nagagawa mo. Oo, meron mga bagay na wala sa buhay mo. Pero kapatid, meron ka rin naman tinanggap na wala ang ibang tao. Naiinggit ka dahil ang ganda-ganda ng sasakyan ng iba. Pero hindi mo man makilala na malusog ka. Di ba? Yan yung mas mahalaga. Naiinggit ka, nakakapagbakasyon ng iba sa ibang bansa. Pero minsan, bulag ka, hindi mo nakikita ang bait-bait na mga anak mo, ang tatalino na mga anak mo. My dear friends, try to see the blessings that God has graced upon you. Kapag nakikita mo na ikaw ay pinagpala, makikita mo din ang pagpapala sa ibang tao. The goodness you find in others reflects the goodness in you. May kabutihan ka ding tinanggap. Yan ang dahilan mo para maalis mo ang iyong inggit at galit. But secondly, fault finders are possessed by an evil spirit. Hindi ugali ng Diyos ang naghahanap ng masama sa tao. Kahit na kita ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao, pero pinipili pa rin ng Diyos na tignan ano ba yung mabuting ginagawa ng taong likha niya. Gawain ng masamang espiritu na maghanap ng mali kapag may ginagawang mabuti ang isang tao. Gawain ng masamang espiritu na palaging naghahanap ng mali kahit na meron nang nangyayaring mabuti. Kaya mag-ingat po kayo ha, mga kapatid. Dahil kapag wala ka nang nakikitang mabuti sa iba, siguradong ginagamit ka na ng masamang espiritu. Nagtatanim na siya sa iyo ng galit at ng hinanakit. Hatred starts when you don't find any good from other people. Gawayan ng masamang espiritu, binubulag ka sa mabuting gawa ng iba. Bakit? Kasi gusto niya magkagulo tayo. Kaya imbis na mainis ka sa isang tao dahil palagi siya naghahanap ng butas, mga kapatid, kaawaan mo ang taong iyan. Ipagdasal mo siya dahil nagiging alipin siya ng masama. Saint Ignatius said that our vocation as Christians is to seek God in everything. Para po kay San Ignacio, pwede ka namang makakita at maranasan mo ang Diyos sa lahat ng tao. Kaya nga, kahit na hindi mabuti ang bawat araw, makakakita ka pa rin ng mabuti diyan dahil sa Diyos. Kahit na hindi mabuti ang lahat ng tao, meron pa ring mabuting tao dahil sa Diyos. Kahit na hindi perpekto ang buhay, nagiging perpekto pa rin ito dahil sa Diyos.
mas mabuti kung ang Diyos ang iyong hahanapin. Dahil kapag nakita mo ang Diyos, makakakita ka ng mabuti sa buhay mo.